Bangayan sa paupahan. Narito. Sa konting ingay lang sa kwarto ng kanyang kinakasama, sinisigawan na sila. Pinagmumura pa. Anong gagawin mo? Talagang kahoy lang ang pagitan ng mga kwarto. Alam nga namang hindi kayo magkwentuhan, magkasayahan, o magsalita man lang, di ba? So kasalanan ba nila yon? Tingnan natin, tawagin na natin ang nagrereklamo. Mickey, humarap ka na. Okay, Mickey. O bata ka pa, may pamilya ka na dyan sa kwartong yan. Opo. Ikaw mismo, anak mo? Ano po, may anak na po ko dalawa. May anak ka ng dalawa. Ilan kayong nakatira dun sa kwarto? 4 po, bali sa ngayon po, 3 po. So bumukod ka na sa pamilya mo. Okay, so kwarto lang ito. Ano bang itsura nito? Parang puro kahoy lang. Opo. Ang pagitan lang po namin, isang dingding lang po. Dingding. Opo. Okay, may tagusan? Pwedeng tumagos sa inyo? Pwede pumunta sa lugar nyo? Hindi naman po. Umbaga po yung hati lang po yung harang. Isang dingding lang po. Ayo, may sarili kayong pintuan. Opo. May sariling pinto. Tapos, dingding na kahoy. Opo. Ano ba, pero konkreto ba yung pangkalahatang bahay o kahoy din? Kahoy po talaga. Kahoy lang din talaga. Opo. Ilang kwarto sa buong bahay? 4 po. 4. Paupahan? Opo. Magkano isang buwan? Sa amin po, 3K po. Ang laki naman din. No? 3,000 isang buwan. Para lang sa isang kwarto. Opo. Saan yan? Saang lugar? Caloocan po. Kasi Metro Manila. Ayun. Okay. Tingnan nga natin sa ating para magka-idea po tayo. Ito po yung dingding na namamagitan sa mga kwarto. Okay, dingding ng kwarto. So talagang siya, manipis lang. Plywood lang ito eh. Opo. Di ba plywood lang yan? At yung itsura naman ng mismong kwarto, Ito iba yata yung kwarto ni ano. ni Dang. kwarto ito ni ng Dang. isa. Ito yung kwarto ng kapitbahay. Sige, mamaya pakita natin ha. Meron pa siyang boombox. Meron siyang TV. So pag sila nanonood, naririnig nyo rin. Opo. Pero pag kayo, medyo konting ingay lang, Nagre-reklamo na po siya palagi. Tsaka palagi niya po kami minumura. Lagi na minumura. lang po siyang panay sigaw, pinapahiya niya po kami. Okay. Paano yung kinakalampag niya yung dingding? Hoy, manahimik kayo dyan. Opo, Ganun. sobrang lakas po. Okay. Ano pa ang mga lumalabas sa bibig niya? Lagi niya pong binubuling asawa ko. Sabi niya po, sa lugar namin, may sakit daw po yung asawa ko. Tapos malaki daw po yung leeg, giraffe, ganun. Tapos, hanggang sa amin na po lahat, nadamay na eh. Ilan taon na ang mga anak mo? Yung isa pong bunso, 2 years old po. Kaka 2 years old niya lang po. Yung isa po, 5 years old po. Nag-aaral naman yung 5 years old. Hindi po eh. Why? Tapos pa po kami sa budget kasi si Mr. po, wala pa po siyang trabaho, may sakit po. Ano ang sakit niya na lumalaki yung leeg niya? Goiter po. Bakit naman sila nagre-reklamo? Bakit maingay ba kayo doon sa lugar niyo? Hindi naman po, kahit po minsan na hindi naman kami maingay. Talaga pong lagi na lang po siya nagre-react. Lahat na lang po napapansin sa amin. Tapos lagi niya po kami pinagmumura. Halos hindi na nga po makalabas yung asawa ko sa lugar namin kasi binuli niya, pinayang-piyanan po talaga eh. Talagang na-depress na po yung asawa ko sa pinaggagawa niya. Ano ang pinakagrabing nangyari sa Yung- pagsisitas sa inyo? Ayun nga po, umabot po kami sa bigla niya pong talagang inano niya po yung dingding namin. Pinersa niya po. Ay, halos magiba. Gano'n na nga po. Grabe. Butas. Nagiba nga. Opo, butas po. Ha? Butas? Opo. Palagi niya po yun inaano hanggang sa unti-unti na. Ayun na. Sus Mariosep. Manipis lang po siya, plywood lang po. Hindi ba kayo nagsusumbong sa may-ari? Nagsusumbong po pero nakakaya naman po kasi senior na din po yung matanda. Ayaw naman po namin yung palagi na lang po kami yung susumbong sa kanya. Ayun. Pero ang balita ko kasi dyan, Donita, may malaking problema din yung babae. Opo. May malaking problema din yata itong kapitbahay nyo na kayo lang ang napagbubuntunan. Opo. No? Meron siyang mas malalim na problema na ito na nga yung sasanga Ayun. na malalaman natin mamaya. Tawagin na nga natin ang inirereklamo ni Mickey. Dang, humarap ka na. Napakasinungaling mo! Ha? Bakit Ikaw ba naman? nagreklamo? Ikaw na nakaperwisyo? Oo. Ha? Bastos kayo sa matanda. Parang wala kayong magulang. Tepper Ako sa pa ang Paul. pinalabas mong masama? Tepper sa Paul, ikaw ang laging mali. Hindi porkit matanda, kailangan na igalang. Huwag mong gamitin yun. Kasi te, may anak kami. Alam mo, may sakit yung bunso ko nakaraan. Nagka-pneumonia, nagka-dengue.
iyak ng iyak, pero ano, wala ka pa rin pinalampas. Pare-pareho lang tayong Alam ko yun, magkadikit. alam ko Pare-pareho yun, lang alam tayong ko yun, nakakarinig. alam ko yun. Pero sana Nakakakita naiintindihan mo rin malinaw kami. sa isa't isa. Pero sana Ilang beses naiintindihan ko mo rin kayong kami. pinagsabihan, hindi nyo ako iniintindi. Te, iniintindi ka Binabaliwala namin, nyo te. ko. Ang lahat ng sinasabi ko sa inyo. Te, nire-respeto ko namin, alam mo yan. Anong respeto ginawa nyo sa akin? Wala. Nire-respeto ko namin, alam mo yan. Ulit. Teka muna, Dang. Ano ba yung... Pero totoo na nagrereklamo ka sa Opo. ingay. Ano ba yung ingay na naririnig mo? Magdamag po. Parang hindi ginagawa nilang araw ang gabi. Ano ngang... Puro kwentuhan, puro inom, puro kantahan. Hindi po normal yun. Hindi po normal yun, ma'am. So, kantahan. Hindi naman yung uha ng bata. Wala pong problema sa bata eh. Mapapagpasensyahan ko yun eh. Pero yung kantahan, inuman, tsaka yung minsan na inuman, okay, may okasyon, nainawaan ko yung ganun eh. Pero yung palagi na lang, Ay, mali. No? hindi mo na po, hindi ko mapagpasensyahan. Mga hanggang anong oras po nagaganap yung mga Anong hindi ganun? totoo? Sinungaling Back ka, to you te. Ha? May malaglag nga lang eh. Galit na galit ka na, pinagbumuran mo na kaagad kami. Kaya nga palagi kong pinuputok Ote. yung tingting eh. Kasi nga eh. Dadaan lang hindi kami kayo sa labas. makakasaway eh. Dadaan lang kami sa Oh. labas. Chinichismis mo yan. Ano sinasabi mo? Giraffe, malaki leeg. Oh, dahil Hindi ka sa- naawa. Parang anak mo na kami. Totoo lang. Wala naman problema ron eh. Sana kung nasa oras. Tama. Nasa oras. Huwag naman sobra. Lahat ng sobra, mali. Tama! Okay, so, meron ka pa bang ibang dahilan kung bakit ka galit na galit sa kanya? Mas malalim po. Mas mahirap po ang pinagdadaanan ko. Kaya nga po. O, so naano ko nga yan. Ako, eto na. Eto na po yung sanga na sinasabi ko po sa inyo kanina. Meron pang mas malalim kasing pinagdadaanan. Si Nanay Dang. Kita natin ang kwarto ni Dang. O, eto kwarto mo, Dang, di ba? Okay, makikita mo, may TV siya, may boombox siya. So kapag nanonood ka ng TV, hindi naman kayo naiingayan. Hindi naman po. Hindi naman. Kasi siguro tinitimpla mo rin kung gaano kalakas lang ang iyong papanoorin. Tama ba? Kasi iisang dingding yan eh. No? Iisang dingding yan, Mickey. Kung siya sobrang naiingayan sa inyo at kayo hindi naiingayan sa kanya, ibig sabihin talaga ang lakas ng mga salita ninyo. Hindi po. Ha? Ang hina-hina lang din po nung sa amin eh. Oo. Pero talaga po kahit na wala naman walang kanta na nagaganap, walang lagi po yung nagpaparinig. Tapos po yung anak niya po, di na po bumabalik sa kanya. Mula po nung ninakaw yung cellphone ko. Paano ko po mapapatunayan? Kami lang po madalas ang nasa taas. Tapos po yung tawag dito, yung anak niya hindi na nagpakita pagkatapos nun. Hindi ka sigurado. Sigurado ako kasi, balita dun, di ba? Yung anak mo gumagamit ng drugs. Oh. Tapos, magnanakaw. Di ba? Paano ko hindi masisisi? Eh, yung dalawa dun, laging wala. Ako hindi Lagi ko nasa magagawa trabaho. yan sa tanda kong to. Hindi ko ginawa magnakaw. Ayun na nga, te. Pero hindi ako sigurado. Okay, totoo. May adik yung anak ko. Pero hindi ka nakakasigurado Hindi ako kung hindi mo nakakasiguro. nakita. Hindi ako nakakasiguro. Wala tayong katibayan. Ano ba yung babanggitin mo sana kanina, Dang, na medyo mas malalim mong hugot? Dumating na nga po sa puntong ang mga apo ko nga po pinasok niya ng sigarilyo. Pinapasok. Binubugbog niya palagi. Kaya nirescue ko po yung mga apo kong yun. Ngayon itinago ko lang sa panganay ko dahil nga palagi niya rin hinahabol pat ginugulo kami. Dahil alam niya yung bahay ko. Kaya nagsinungaling ako na sabi ko wala na rito yung mga anak mo pero itinago ko na po dahil nga sobrang pambubugbog niya sa mga bata. Ang mga bata na mismo ang nagreklamo sa kanya. Ayaw na nila sa ina nila. Ilan taon na yung mga apo mo? 10, 12 po at saka 14 po. Wow, mga minors pa talaga, mga bata pa. Kaya sabi nila, Lola, kunin mo na kami rito. Hindi na namin kaya yung ginagawa niyang kasamaan. Hindi namin kaya yung pinapakita niya sa amin lahat. Ayaw na nila. Kaya pala mainitin ang ulo niya, Doc Camille. Hindi ko po alam anong gagawin ko Di sa ba? mga Parang, apo ko. parang maaari naman totoo na may ingay, pero yung kanyang reaksyon medyo malakas, medyo sumosobra dahil may ibang Kaya tumutulak sa ko kanya. siya. Kaya may trauma po sila. Pag nakakarinig ng away, ng sigaw, nanginginig yung mga apo ko. Ito naman tungkol sa ingay. Ano ba yung ingay na inirereklamo ni Dan? Kasi marami din siyang pinagdadaanan. Yung ingay po ma'am na ginagawa niyo ma'am, ayun po, kasi kumakalabog po siya. Halos naapektuhan po talaga ako sa sakit ko. Nagkaroon po ako. Yung side effect po ng sakit ko is
depression po talaga tsaka anxiety. Depression and anxiety, Yes, ma'am. nagpa-palpitation ka. Opo, palpitation din po talaga, ma'am. Oh. Teka muna, maingay ba talaga kayo dyan sa kwarto nyo? Hindi po, ma'am. Oh. Bihira lang po talaga, ma'am. Lalo na po nakaraan, nagkaroon po ng okasyon. Oh. Bihira lang po magkaroon ng okasyon, ma'am. Lalo na po, may sakit po ako. Oh. Tapos ayun po, tinichismis pa po niya at tinang na kesyo may lalaki daw po yung asawa ko, ma'am. Eh, nagpaakyat ka naman ng lalaki nung umalis yan eh. Dami-dami namin noon. Madami po kami noon. Madami po kami noon. Ano yung Isa lang po yung bibidyo, kaibigan okay? namin lalaki. Ano yung magiinuman kayo? Parang Nagugulungan guni-guni na lang po kayo? eh. Kapag may nakita sa amin, ayun na, chismis na kaagad. Ayun. Yun na nga, may pinagdadaanan din kasi itong si Dang. Pero Dang, wag na natin palakihin ang problema. Tutulungan ka namin. Kaya Pero nga. kailangan may kapayapaan na tayo, ha? Dr. Love, paano magagamot ng love ang sitwasyong ito? Salamat, Tati Kuring. Basta may pag-ibig, may solusyon. ano? Correct. Ang isang problema rito, Dang, may pagkukulang din siguro tayo bilang magulang doon sa anak natin kung bakit siya lumaking ganyan, naging addict. Ang lipunan natin ay may pagkukulang din, ano? Dito sa ganitong problema ni Dan sa kanyang anak. Pati yung mga bata na apektuhan na. So, salamat sa Diyos at meron tayong face-to-face na nakatutulong para doon sa mga problema ganito na mabigyan ng solusyon. So, may tutulong na sa iyo doon sa problema mo sa anak mo na addict. Ang sa akin lang ay ganito, tayo po ay nabubuhay sa isang lipunan at kailangan sa mga sibilisadong tao na katulad natin, hindi natin kailangan maging mayaman para mag-blend tayo sa iba. Kailangan lang yung may respeto tayo sa ibang tao. Sa gayon, maibabalik yung respeto sa atin. Unawain natin ang isa't isa at respetuhin natin ang isa't isa. Alam ko na kaya nyo na bumaba ng bahagya alang-alang sa kapayapaan. After all, kayong dalawa magkatabi eh. Kayo ang pinakamalapit na magkapitbahay para lang kayo magkapatid. Sino bang magtutulungan pag may emergency na? Di kayo rin. Alisin lang ang galit, papaghariin ng Diyos sa inyong mga puso. And I tell you, ang biyaya ng Diyos, aapaw, siksik, liglig, umaapaw para sa ating lahat.